Hi mga mare, panibagong araw na naman. At ayan, kagigising ko nga lang, medyo inaantok pa nga ako dyan. Pero kailangan bumangon para sa kinabukasan. Kailangan magluto at papasok na sa school si Kuya Yanli. Medyo nagiinin at muni-muni pa nga ako dyan. Dahil antok pa talaga ako kasi late na ako nakakatulog. Pero ganun talaga, rakiterang ina eh. Iniisip ko na nga dyan yung mga sunod-sunod ko pang gagawin sa araw na to. Kapag naiisip ko yung dami ng gagawin ko, parang nanghihina ako. Pero bawal sumuko, laban lang. Lalo na kung titignan mo yung batang to na nanonood lang ng YouTube sa tabi ko habang natutulog ako. Sobrang bait niyan, wala akong masabi, wag lang totopakin. At ayan nga, sisimulan ko na ang pagliligpit ng higaan. Inuna ko ng pagpatong-patungin ng unan, isusunod ko na ang sapin, at ihuli ko ang kutsyon. Ang dami talagang ligpitin pagbangon. At pagkatapos ko ngang maligpit ang higaan, wawalisin ko na ang buong sala. Talaga namang habang nagwawalis ako, nakagitna ka pa talaga kiding. Tinanggal ko na nga muna yung saksak ng electric fan at inilipat ko nga sa side na tapos ko ng walisan. Nagkalat ang aming mga charger. Ganyan talaga kami. Pagkagabi magcha-charge tapos paggising umaga bubunutin, naiiwan na lang. Tinago ko na nga sa drawer. At KD, wala ka ba talagang balak tumayo dyan? O baka gusto mong walisin din kita? Charis! Baka ako pa ang walisin ng papa mo at alam naman naming lahat na ikaw ang pinakamamahal niya. Favoritism yarn. Pero sa true, wala talaga siyang balak tumayo dyan. Basta siya nanonood lang ng YouTube, dead ma sa'yo. Kaya nilampasan ko na nga lang siya at baka topakin pa. At ayun nga, tinatapos ko na ang aking pagwawalis. At nakabang pa yung mga susunod kong gagawin. Sobrang busy ng araw ko ngayon. Pagkatapos ko dito, magluluto naman ako, tapos magla-live muna. Sunod, pupuntahan ko pa yung venue ng birthday ng Baby Kiding. Sa Martes na kasi yun October 17. Kaya kailangan ko na makapag-settle dun sa venue. Kala mo naman talaga, grande, simpleng birthday lang naman talaga. Gusto ko lang talaga mag-celebrate kahit papano kasi 2 years old naman na siya. Bawi na lang sa 7 years old dahil kailangan natin mag-save lagi. O siya, magluluto na ako. Pinahiwa ko na nga lahat ng ingredients kay Teo para sa lulutuin kong sinampalukang manok. At nagsalang na din siya ng sinaing. Salamat Teo, pinagagaan mo yung trabaho ko. Ayan na nga yung mga nahiwa niya, kaso nakalimutan niya maghiwa ng bawang. Ako na nga ang gagawa at hindi ko na iutos sa kanya. At ayan nga, hinihiwa ko na ang bawang, tapos sinilip ko muna yung sinaing kasi kumukulo na. Pinagising ko na nga din dyan si Yanli para din makakain at ligo na siya. Ang bagal pa naman ng kikilos, like father, like son. At isinunod ko na nga dyan hugasan isa-isa ang mga manok bago ko siya isama sa paggigisa. Kami lang ba mga mare, yung kapag magluluto ka ng manok, laging tinatanggal yung balat kapag may sabaw? Ayun na talaga ang nakasanayan namin kainin. Pero kapag prito naman, agaw-agawan sa balat. Kaya kung makikita nyo, ang tagal ko magugas ng manok, doble-doble trabaho. Tinatanggal ko pa kasi isa-isa lahat ng balat niyan. Tapos saka ko siya hugasan ulit bago ko siya isama sa gisa. O diba, hugas na hugas, kala mo talaga malinis eh. Charis! At ayun nga, niready ko na ang kawali, binuksan ko na ang kalan, hinintay kong uminit bago ko lagyan ng mantika at bago ko gisa. At ayan, nang mainit na, nilagay ko na ang luya, sinunod ko na ang bawang, ginisa ko munang maigi para lasang-lasa. Para pag nilagay ang manok, tanggal ang lansa. Ayan, kung makikita nyo, ginigisa ko talaga siyang mabuti. Iniintay ko lumabas ang kaluluwa ng mga ingredients at nilagay ko na rin ang sibuyas. Ganyan talaga ako magluto ng sinampalukan mga mare, matagal ako maggisa, bawang sibuyas luya pa lang. Ang tagal ko nang ginagawa talaga. Ayan, ilalagay na nga natin ang mga manok na walang balat. Pagkatapos ay hahaluin ko na at gigisahin ko na mabuti, hihintayin ko siya magkulay brown bago ko siya lagyan ng tubig. Ayan nga, wala akong tigil ng kakahalo. Hinihintay ko siya magkulay brown para bago ko siya lagyan ng tubig. Masarap kasi dyan pag gisang-gisa talaga ng maigi. Tapos tanggal pa yung lansa. Nilagyan ko na nga din siya ng mga patis dyan mare para una pa lang malasa na. Nilagyan ko lang siya ng very light. Amoy pa lang, ang sarap na. At ayan nga, medyo nagbabrown na siya.
Pero halo pa rin tayo hanggang sa maluto talaga ng sobra para okay good sa panlasa nila. At ayan na, okay na nga siya. Nilagyan ko na siya ng tubig. Nilagyan ko siya ng 2 bowl na tubig. Tansyahan lang talaga mga mare, depende yan sa panlasa ninyo. At nung kumulo na, nilagay ko na yung mustasa at saka yung 2 siling green. Saka ko siya hinalo-halo ulit. Antayin ulit kumulo. Saka ilagay ang mga iba pang pampalasa. At ayan, ang kulong-kulo na, nilagay na natin ang pampaasim, sinigang mix. Tapos sinalo lang at konting pakulo, okay na. Kakain na si Yanli. Yun lang muna, see you on my next vlog.